Lord! Jesus, Lord. Kien Nation, alam nyo ba na may isang napakalakas na tsunami ang naganap sa Pilipinas na kumitil sa buhay ng halos 8,000 katao? Abangan nyo rin sa video na ito ang mga footages kung saan makikita kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan nito sa mga nabiktimang residente. Alamin ang buong detalye tungkol sa tsunami sa Pilipinas na nabansagan bilang Midnight Killer. Dito yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong ito para sa tulad kong content creator. August 17, 1976. 10 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi, habang karamihan ng mga tao ay mahimbing na natutulog, isang napakalakas na lindol ang gumising sa kanila. Umabot ito sa 8.1 magnitude na lindol na yumanig sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ramdam na ramdam ang lakas ng lindol na ito sa mga syudad at kabayanan na nakapalibot sa Moro Gulf, partikular sa South Cotabato. Tumama ang epicenter ng lindol sa munisipalidad ng Lebak, Sultan Kudarat. Ang malakas na paggalaw na ito ng lupa ay bumuo ng isang mapaminsalang tsunami na kumitil sa buhay ng napakaraming tao. Makalipas ang 2 hanggang 5 minuto mula sa paglindol, isang dambuhalang tsunami na may sukat na 9 na metro o katumbas ng 29.52 feet ang humampas sa halos 700 km coastline kabilang ang Pagadian City, Cotabato City, Zamboanga City at Lebak, Sultan Kudarat na siyang nakaranas ng pinakamataas na tsunami. 8,000 katao ang opisyal na bilang ng namatay, 10,000 ang mga nasugatan at 90,000 naman ang naiulat na nawalan ng bahay at mga ari-arian. Kaya naman ang pangyayaring ito ay naging pinaka-mapinsalang sakuna sa ating bansa. Dahil walang ideya ang karamihan ng mga tao noon na pagkatapos ng isang malakas na lindol ay dapat lumikas sila sa matataas na lugar. Nang tumama ang tsunami sa lupa, karamihan ng mga biktima nito ay nahigop ng malaking alon patungo sa dagat na ikinasawi ng mga ito. Ayon sa isang eyewitness na isang housewife sa Pagadian City, bandang 12:15 AM nang maramdaman niya ang napakalakas na lindol. Dahil alam niya na posibleng may kasunod na tsunami ang lindol na ito, dali-dali niyang ginising ang kanyang 10 anak upang lumikas sa isang mataas na lugar. Makalipas nga lamang ang 5 minuto, dumagundong ang higanting tsunami at winasak ang lahat ng madaraanan nito. Matapos ang malagim na sakunang ito, kaagad na nagdeklara ng National State of Calamity ang noy President Ferdinand Marcos. Ito rin ang nagbigay daan upang i-revise ni Marcos ang provision ng National Building Code na dapat ito ay resilient sa Intensity 8 na lindol. Narito ang ilan sa mga video footages kung saan makikita kung gaano kalaki ang pinsala na naidulot ng 1976 Moro Gulf tsunami. Ayon sa officer in charge ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX na si Renato Solidum Jr., karamihan sa mga namatay sa tsunami na ito ay mga kabataan at mga residente na malapit sa dalampasigan. Ayon sa PIVOX, ang Pilipinas ay prone sa mga geological hazard katulad ng lindol
at tsunami dahil ang ating bansa ay nasa lokasyon ng Pacific Ring of Fire. Napakarami rin ng mga offshore fault and trenches na nakapalibot sa ating katulad ng Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, Philippine Trench at iba pa. Isang malakas na paggalaw lamang ng lupa sa ilalim ng dagat ay magdudulot na kaagad ng nakakatakot na tsunami. Ang lindol at tsunami ay pwedeng mangyari anumang oras kaya naman ipinapayo ng mga ahensya ng gobyerno na maging listo tayo at laging handa. Ito ang 4 na tsunami preparedness tip para sa lahat. Number 1. Get to the high ground as soon as possible. Kung sa tingin mo at risk ang lugar ninyo sa tsunami matapos ang isang malakas na lindol, huwag mag-atubiling mag-evacuate kaagad at magtungo sa pinakamataas na lugar. Number 2. Follow official instructions. Pakibalita sa mga updates, sumunod sa mga instructions ng local and national government. Huwag kang magalit o mainis kung laging nagte-text at nagwa-warning si NDRRMC. Swerte nga tayo kasi may mga ganitong warning signs na sa panahon natin. Number 3. Stay away from the beach. Kung nasa coastline ka naman matapos ang isang malakas na paglindol, mag-evacuate as soon as possible. Number 4. Protect yourself, your family, and your property. In short, kumuha ng insurance. Disclaimer lang po, hindi po ako nagbebenta ng insurance. Sa mga ganitong pagkakataon, iba yung pag-iingat at pagiging alerto ang kailangan. Ano ang reaction mo sa video na ito? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Dahil sa popular demand ng shoutout sa ating channel, Ken Nation, big time shoutout kay Louie Alfanta ng Bacolod City, Nalia Lama ng Dasmariñas Cavite, shoutout rin kay Evany Loha, Lance Leonor at kay Ferdinand Alcantara. Hanggang sa mga susunod natin mga video, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ken Nation.